Lagyan natin ng sili. Makakain tayo ng mangga. Lagyan natin ng sili. Kain na tayo. Mangga. Bakit? Manggaw. Ginawa ko nakikita ko. Ayan. Hindi ba masin? Sa isang misteryosong lupain, natagpuan ni Juan ang kanyang sarili sa loob ng isang maliwagang kuweba na marinig ang boses ng kanyang anak na si Tangerine na tinatawag siya. Ang kumikinang na imahe ng tila isang uri ng Diyos-Diyos na lumitaw sa likod ng kuweba, ngunit bago pa maunawaan ni Juan kung ano ang ibig sabihin nito, nagising siya. Sa totoo lang, matagal naghihintay si Juan sa tuktok ng isang leon habang iniisip ang tungkol sa kanyang anak na babae. Ginawa ko maganda ako. Ang pagkakamali ng Juan imbes na mag-move on ang dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, isang truck ang lumitaw sa kalsada at simula ni Juan ang pagbubuo ng kahit papaano ay nagawa na ihagis ang bato ng kurbada sa daan. Sa sandaling bumagsak ang truck, tinatawag ni Juan ang driver na hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae, ngunit nagawa ng asawa ng driver na pabagsakin si Juan at lumakas kasama ang kanyang kaibigan. Nang makatayo
ang mga trafficker na hinahanap niya, ngunit sa kasamang palad ay wala si Tangerine dito. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at inaresto si Guan sa pag-aakalang siya ang kidnapper. Nakatulong si Guan sa likod ng sasakyan ng pulis habang pabalik sa lungsod at napanaginipan muli si Tangerine. Sa pagkakataong ito ay nakita siyang hinuli ng mga nakakatakot na tentacles. Nang magising siya, napansin niyang ninakaw ng pulis ang kanyang katawan ni Tangerine na naging sanhi ng pag-atake ni Guan sa opisyal upang mabawi ito at makatakas sa pagkakakulong. Habang tumatakas siya, nakakita siya ng ibang sasakyan na nagninakaw sa kanya na minamanero ni Ling na nakakaalam ng bawat detalye tungkol sa buhay ni Guan kasama ang kanyang kakaibang mga pagiging. Dahil sa takot, gustong bumaba ni Guan sa kotse, ngunit nakumbinsi siya na pinakainig siya nang sabihin na matutulungan na itong mahanap si Tangerine. Samantala, sa mahiwagang lupain mula sa mga panaginip ni Guan, si Gwen ay tumatakbo palayo sa isang grupo ng mga bounty hunters na pinagmumuluan ng isang matandang lalaki. Nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang babae na babae ni Gwen upang tulungan at itinulak si Gwen sa tubig upang iligtas siya habang nilalabanan niya ang lahat ng mga sa halip na sumakas ayon sa gusto ng kapatid, umakyat muli si Gwen at natagpuan ang kanyang kapatid na nasugatan ng gusto sa lupa. Hiniling sa kanya na tumakbo bago lumapit ang matanda at patayin siya. Sugatan din ang matanda, kaya kinuha ni Gwen ang sibat ng kanyang kapatid sa likod ng lalaki at habang binabaliwala ang mga babala ng lalaki na walang makakatakas kay Lord Redley, pinatay siya ni Gwen para maipaghiganti ang kanyang kapatid. Pagod na si Gwen sa patuloy na pagtakas at nagpa siya na babalik siya sa lungsod upang patayin si Lord Redley, isang Diyos-Diyosa na nagpapalala upang salakayin ang mga inosenteng tao sa lahat ng dako. Ang dahil ay tinuturing na lubhang nakakaaliw sa pamamagitan ng isang kakaibang boses sa ulo ni Gwen. Titingnan mo sila. Bumuhay ang black armor ng matanda at gusto Lolo, kaya ka si Amik. sa palaran, na iniwan ang kasalukuyang host nito at kumapit sa katawan ni Gwen na parang parasite na sumisiksik sa kanyang mga ganuyan. Ate, remote! Kuwanin ko. Hindi ko makuha din sa ito. Yun, nakuha na. Kayo. Matagal na mula nang mawalay ang babaeng ito sa kanya kaya hindi makilala Kaya ni ka Juan si ang Karen. kaya naganong sa kanyang team, gagamitin nila ang teknolohiya ng DNA ng kumpanya para mahanap si Tangerine kung tatanggapin ni Juan na kumpletuhin ang isang misyon para kay Limo, ang may-ari ng kumpanya. Alam nila ang lahat tungkol sa kapangyarihan ni Juan na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga projectiles at gusto nilang gamitin na ito upang parahin ang isang manunulat na nagngangalang Gwen. Ang kanyang libro, na ang mga kabanata ay regular na naipost sa internet, ay may isang batang lalaki na ipinangalan sa kanyang sarili na nakikipaglaban sa isang masamang Panginoon na tinatawag na Redley. At sinasukatan ang karakter na ito, nasasaktan din si Limo. Sinubukan nilang pigilan si Gwen sa pagsusulat ng kwento, ngunit tumanggi siya at hindi sila maaaring magdemanda dahil walang korte ng batas ang maniniwala sa kwento. Nahihirapan din si Juan na paniwalaan ito, ngunit wala siyang choice kundi tanggapin ito dahil ito lang ang pagkakataon niyang mahanap ang kanyang anak. Dahil ang mga impormasyon na itinatawag ng kumpanya, naglakbay si Juan sa kanyang isang bangka patungo sa island kung saan nakatira si Gwen. Habang nakikinig sa kanyang audiobook, nakuha niya na matuklasan na ang lahat ng kanyang mga panaginip ay nagpapakita sa kanya ng kwento. Nang makarating siya sa bayan, agad na sinundan ni Juan ang manunulat na si Gwen, naghihintay ng tamang sandali para tumira. Maya-maya, pumasok si Gwen sa isang bistro sa kanyang library. Dahil walang laman, hindi na siya makapagtago. Nilapitan siya ni Gwen para tanungin kung ano ang nangyayari dahil napansin na niyang sinusunod siya ni Juan. Buti na lang, mabilis mag-isip si Juan at nagkunwaring fan ng libro na labis na ikinatuwa ni Gwen at naggulat sa kanya ng maraming tanong. Nang marinig ang tungkol sa pagsakay sa bangka ni Juan ay nakatulong ito sa paggawa niya ng kwento at agad niya idinagdag ito sa kwento. Ay, the airplane. Nakakita kung Gwen sa malaking karagatan habang iniiwasan ang pagkakas ni Redley. Habang nagsusulat si Gwen, nakatanggap si Juan ng tawag mula kay Ling na sinubukang pagbawalan siyang magsalita sa manunulat. Alam niya dahil sinusundan din siya, ngunit hindi siya pinansin ni Juan at sinundan si Gwen palabas ng library. Sa mga lansangan, halos maundol ng kotse ang dalawa at nang tanungin ng driver kung kailangan ng pulis, si Juan ay tumakbo palayo sa takot. Sa kanyang pagmamadali, nalagyan niya ang kanyang hotel key card at ang kanyang ring
Oy, 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 oy. Habang pinipiglas ang pangalan ni Redmayne upang labanan ang kabilang bayan hanggang sa kamatayan. Laking gulat ni Kung Wen na makita ang lahat na handang lumaban ng walang dahilan, kaya ipinaliwanag ni Black Armor na si Redmayne ay nabubuhay sa pagbulisan sa kapakuhan at responsable sa pagkasira sa lungsod sa lahat sa pagmamanipula ng kanyang mga taga-suporta. Ipinagtanggol ng kalapit na bayan ang sanila ito kasama ang isang grupo ng mga sinanay na mamamatay na kapatay ng napakaraming mamamayan. Ngunit hindi nagtagal ay napaatras sila nang lumaban ang mga tagasunod ni Redmayne sa pamamagitan ng paggamit ng mga dragon na gawa sa mga hot air balloon na lumilikha ng Ocean of Fire. Pinapanood lang ni Kung Wen na may pagkasukol ang lahat ng mga katayuhang patayan na sinusunod lamang ng paglalambok at pagpatay sa mga nakaligtas nang matapos na ang malupit na labanan. Ewan. Sa oras na sumikat ng araw, tumunog ang isang battle horn at umupo ang lahat ng lumitaw ang grupo ng mga kabalyero na nakasuot ng pinagsalutin na may dalang bandilan na may mga bilang mga disipulo ni Redmayne at naging dahilan Penga ko to! Penga to! dahil magsisimula na ang curfew sa lugar. Balik tayo kay Guan. Nagising siya sa isang Alright. naghihintay sa kanya. Pinagalitan siya dahil sa kanyang pag-uugali kahapon at tinutulungan niyang na-set up na niya ang sasakyan. Bilang parusa, tinumbok siya ni Lin at niluglaw si Guan sa ilalim ng tubig sa loob ng ilang segundo habang nanonood si Limo mula sa isang camera bilang paalala na dapat siyang manatiling sundalo. Sa sandaling yun, dumating din si Kung Wen sa hotel at ibinalik kay Guan ang kanyang kwaderno. Nagpapasalamat sa kanya sa paglalarawan ng kanyang mga pangarap dahil ang mga ito ay isang mahusay na inspirasyon upang i-update ang kwento Hindi ko pagkatapos mo ng ako maikti tatlo. Nagpupun mo rin gusto niyang mamasyal bilang turista. Jessica? Kay Kung Wen na ipakita sa kanya ang mga ordinaryong lugar sa lungsod para makapag-isa siya. Napunta sila sa isang inabanggunang field kung saan ibinahagi ni Kung Wen ang kanyang kwento tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga salita at ang pagbubuhat ng 6 na taon na siyang nagsusunod. Kakaiba dahil tumutugma sa oras na nalakas si Kung Wen. Biglang nagsimulang kakaiba si Kung Wen ng lullaby sa wika ng buwan at sa hindi malamang dahilan ng Last. inspirasyon. Ako, are, ito ka maglandi. Ang karakter sa kwento ay nahanap ang isang maliit na batang babae sa lansangan na kamukha ni Tangerine na sinusubukang iligtas ang isang kaibigan, ngunit nakalulungkot na ang batang lalaki ay patay na. Tinulungan siya ni Kung Wen na ilibing ang kanyang kaibigan at nalaman mula sa kanya na papatayin ng mga pulang kabalyero ang sinumang lumabas sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng paglubog ng araw. Pagkatapos, ang karakter na Tangerine ay nagsimulang tumugtog ng flauta, nagiging ang parehong lullaby na narinig ni Kung Wen, at ang kanta ay nagpahayag ng kanilang lokasyon sa pulang kabalyero na mabilis na sumugod sa kanila dahil malapit nang lumubog ang araw. Sinimulan ng pulang kabalyero na habulin sila Kung Wen at Tangerine sa lungsod, bumagsak sa mga pader at tumalon sa mga rooftop na naging imposible para sa kanila na iwan ang mandirigma. Kung gusto nilang makatakas, kakailanganin nila ng ibang plano, kaya nagpasya si Kung Wen na palitan ang babae ng isang strawman upang bigyan ng pagkakataon si Tangerine na makalayo habang ginugulo niya ang kabalyero. Nang sa wakas ay na-corner si Kung Wen, ang pulang kabalyero ay nahulog sa panlilinlang at kinuha ang bitag, na nagbigay kay Kung Wen ng pagkakataon na tamaan siya sa ulo at masira ang helmet. Boss, Nakakatawa, kumangga. makikita natin ang mukha ni Guan sa likod ng baluti. Galit na galit, ang pulang kabalyero ay naghanda upang patayin si Kung Wen. Ngunit bago niya mabitawan ang pera, bumalik si Tangerine Salamat. at sumigaw na huminto siya. Ibinoling ng kabalyero ang kanyang atensyon kay Tangerine na handang siyang patayin. Ngunit sa sandaling iyon ay lumubog na ang araw at nawala ng kontrol ang kabalyero na nagpahintulot kay Kung Wen